Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na karanasan sa bahay ng aking lola nang minsan akong magbakasyon dito. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Katatapos lang ng final exams namin sa school. Naghahanap lang ako ng ibang tanawin para ma-relax ang isip kahit konti. Mga ilang buwan din akong walang pasok, summer vacation na naman, kaya tamang-tama. Naalala ko yung laging ikinukwento ng nanay ko na probinsya na pinagmulan niya kung saan nakatira si Lola Silvia. Bali ang lola kong ito ay nanay ng nanay ko. Mabanggit ko lang na sa lahat ng mga anak ni Lola, ang nanay ko ang paborito niya. Kasi si nanay daw ang pinakamabait at masunurin. Kaya ano pa ang aasahan mo? Naging paborito din ako ni Lola Silvia at sabi pa niya, kamukhang kamukha ko ang nanay ko. Para nga daw kaming pinagbiyak na bunga. Ako nga pala si Isabel, may bahay kami sa Maynila at sinubukan na magbakasyon dito sa probinsya ng lola ko. Bata pa ako nang last na mapunta ako dito. Hindi ko na halos matandaan. Si Lola ang laging pumupunta sa Maynila lalo nang malakas pa si Lolo Ramon na asawa niya. Madali lang namang puntahan ang probinsya nila Lola, isang sakay lang ng bus, at pagbaba ko sa may terminal, sinundo na nila ako. Sakay ng tricycle, diretso na kami sa bahay na nasa loob ng malawak na farm na pag-aari din nila. Halos alas 3 na ng hapon nang kami ay dumating. Walang humpay na kwentuhan at kamustahan ang pasalubong ni Lola. Nang gabi ay masaya kaming naghapunan kasama si Lolo Ramon. Natatandaan ko pa, manok na may sabaw ang ulam. Si Lola pa mismo ang nagluto nito. Sa itaas ng bahay may 2 kwarto, yung isa, sa kanila ni Lolo at Lola. Doon ako pinatulog sa bakanting kwarto. Malinis naman ito at maayos, kasi nga wala namang gumagamit. Madali akong nakatulog. Halos 1 linggo na ako dito, pero hindi naman ako naiinip dahil lagi kong kakwentuhan si Lolo at Lola. Idagdag mo pa ang malawak na bukid na maraming tanim na puno. Madalas kaming maglakad-lakad dito ni Lola tuwing hapon para mamitas ng mga gulay at prutas. Isang araw, habang inaayos ko ang higaan, napansin ko ang isang lumang aparador. Nakita ko ang salamin na nakakabit dito na umagaw ng aking pansin. Pangkaraniwan lang naman ito, pero parang antigo na. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kakaibang vibes akong mararamdaman mula dito. Sa gabi, nang mag-isa na ako sa kwarto, napansin ko ang isang figura na nasa likod ko sa refleksyon sa salamin. Para itong isang babae na nakasuot ng bestida. Pagtingin ko sa bandang mukha, medyo natatakpan ng anino at mabilis na nawala na parang bula bago ako tuluyang lumingon sa likod ko. Baka nasa isip ko lang yun dahil medyo inaantok na ako. Pero sobrang takot din ang aking naramdaman at nahirapan akong matulog ng gabing iyon. Kahit may ilaw, pakiramdam ko may naglalakad sa tabi ng kama pero baka nasa isip ko lang iyon. Halos mag-umaga na nang makatulog ako. Narinig ko pa nga sila Lolo at Lola na nagising na at nag-uusap bago ako tuluyang makatulog. Isang gabi, pagtingin ko sa salamin, napansin ko ang isang pangalan na nakaukit sa frame nito. Elena ang nakaukit dito. Nagkataon na pumasok ng kwarto si Lola para bigyan ako ng bagong kumot. Itinanong ko kung sino si Elena. Naalala ko at binanggit na din kay Lola ang naranasan ko ng nagdaang gabi at dito nagsimula siyang magkwento. Sabi niya, ang salamin ay pag-aari pala ng kanyang kapatid na si Lola Elena.
Kahit minsan hindi pa niya naikwento sa akin na may kapatid pala siyang babae. Buong akala ko ay puro lalaki na ang kanyang mga kapatid. Isang masayahing tao daw si Lola Elena, pero isang pangyayari ang nagbigay ng kalungkutan sa kanilang pamilya. Naalala pa niya ng kabataan niya nang ang kanyang kapatid ay hindi na nagising mula sa pagtulog. Nang una inakala nila na siya ay tulog pa. Pero nang sila ay nag-usisa, ito pala ay hindi na humihinga at binawian na ng buhay. Sa pagkakataong iyon, hindi na nila inalam ang tunay na ikinamatay ng kanyang mahal na kapatid at sa halip ay tinanggap na nila ang nangyari at dahil wala na rin silang magagawa tungkol dito. Dumaan ang maraming araw at lumipas ang panahon, wala namang nangyaring kakaiba sa kanilang bahay. Maging sa kwarto kung saan ang kanyang kapatid ay pumanaw, kwento pa ni Lola. Pero isang araw, habang kami ay nagkukwentuhan ni Lola sa loob ng kwarto na kinalalagyan ng salamin, bigla itong gumalaw at nagpatay sindi ang mga ilaw. Sa pagkabigla ay napayakap ako kay Lola. Siya ay napa-sign of the cross naman. Pagkatapos ay nagpakita ang salamin ng mga pangyayari na akala mo ay nanunood ka ng palabas sa isang telebisyon. Hindi namin mapigilan na parehong mangilabot habang pinapanood ang eksena sa salamin. Magkahalong takot at pagkabigla ang naramdaman namin ni Lola. Umurong yata ang labi ko kaya hindi ako nakapagsalita. Sa tulong ng salamin, ipinakita nito ang kahindik-hindik na nangyari kung paano binawian ng buhay si Lola Elena. Isang dating tagalinis ang nagtangkang magnakaw. Tinakpan nito ng unan ang kanyang mukha habang natutulog. Idiniin pa niya ito hanggang sa ito ay wala ng buhay. Agad na umalis ang tagalinis pagkatapos ng kanyang ginawa, pero naiwan ang isang jewelry box na hawak dahil sa kanyang pagmamadali. Nang malaman namin ni Lola Silvia ang buong katotohanan sa pagkamatay ni Lola Elena, kami ay nakaramdam ng sobrang lungkot at pagnanais na makuha ang katarungan para kay Lola Elena. Nang sumunod na mga araw, nagtanong-tanong kami sa kabilang bayan kung saan nakatira ang dating tagalinis. Napag-alaman namin na ilang buwan makalipas na pumanaw ang kapatid ng aking lola ang tagalinis ay pumanaw na din. Ito daw ay hindi na nagising sa kanyang pagtulog. Bago binawian ng buhay ang tagalinis ay madalas itong magkwento sa kanyang mga kaanak. Ito daw ay laging nananaginip na sinusundan ng isang anino. Habol-habol ang kanyang hininga kapag siya ay gumising at laking gulat na lang nila nang ito ay hindi na nagising ng isang umaga. Sa pangyayaring ito, inisip na lang namin siguro na gusto lang ipaalam ng kapatid ni Lola kung paano siya binawian ng buhay. At paminsan-minsan na lamang kung ito magparamdam sa harapan ng salamin. Kung minsan naisip ko din kung paano namatay ang tagalinis, siya ba ay pumanaw sa natural na paraan? O maaaring alam niyo na ang sagot?